Merong mga tao na piniling maging mahirap bilang pakikiisa sa mga taong hindi pinili ang kahirapan. Sa halip ay ipinilit sa kanilang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang magsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay poverty. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kung kayo po ay matagal nang nanonood, sumusubaybay ng word of the day, or first time na sumagi sa inyong feeds itong video ito, and you find it useful, helpful, meaningful, at hindi pa po kayo nakakapag-like, follow, at subscribe, please do so. At sana po makapag-decide po kayo na samahan po ako sa ating online mission at sa ating media evangelization sa pamamagitan ng pag-share ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media para po ipahayag natin ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapiyastahan ni San Francisco ng Assisi, and he is very well known when it comes to poverty. Yung kanyang spirituality, yung kanyang buhay ay maisa-summarize natin sa isang salita, and that is poverty. At alam din natin na itong si Saint Francis, as God's gift and assurance, patunay that he followed Jesus perfectly, he was entrusted with what we call stigmata, the 5 wounds of Jesus na nagmarka sa kanyang sariling katawan. At sabi nga, kung paano yung naramdaman ng ating Panginoon nang siya'y nakabayubay sa krus, ganun din yung pakaramdam ni San Francisco nang matanggap niya itong biyaya, itong regalo na stigmata. It is, I think, the highest way of participating in the suffering of Jesus. And itinuturo sa atin nitong napakabanal na taong ito ni San Francisco kung paano natin masusundan perfectly ang ating Panginoon. And that is through a life of poverty, karukhaan, kapayakan ng pamumuhay, yung bang ganap na pagtitiwala sa providence of God. Dahil yung providence ay hindi natin makikita, hindi natin ma-appreciate if we don't have poverty in ourselves. Ano ba yung karukhaan? Ano ba yung kahirapang ito? There are 2 kinds of poverty. Unang-una ay yung poverty na hindi natin ginugusto, hindi natin pinili. Ito yung kahirapan that was imposed to the poor. Ito yung ipinagpilitan. Yung bang naghirap ka, hindi mo gusto maging mahirap, pero dahil sa iba't ibang aspeto ng buhay ay naghirap ka. It means that poverty is being imposed.
no? Ipinagpilitan sa'yo. Hindi mo ginustong maging mahirap. And there is a kind of poverty, which is the second one. Ito yung chosen poverty. Kahirapan na pinili, kahirapan na ginusto. Just like Saint Francis of Assisi. Siya'y galing sa isang mayamang angkan. Pero tinalikuran niya yung kayamanan at niyakap yung kahirapan. Iniwanan yung karangyaan at ang isnabuhay ay ganap na kasimplihan ng pamumuhay. That's Saint Francis. Hindi ba ganito rin ang buhay ng ating Panginoon? Sabi sa letter to the Philippians, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave. Imagine say Diyos, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at niyakap yung ating pagiging tao. That's a great not only humility, but that is poverty. Hindi niya itinuring, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos. That's poverty par excellence. Mga kapatid, itinuturo sa atin na ang daan patungo sa Panginoon, if we want to follow Him perfectly, is poverty. And this is actually an invitation for all of us na itong poverty na ito, pwede nating yakapin freely, malaya. Kung ikaw ay mahirap na materially, pwede mong yakapin ito. No? Mahalaga yung free will, yung freedom, para hindi ito maging mabigat sa atin. But not only that, that poverty of yours, pwedeng maging daan mo yan, papalapit kay Jesus. Hindi ibig sabihin, kinukonsinti natin ang korupsyon. Hindi natin kinukonsinti ang panlalamang, ang pangangamkam, ang pang-abuso. Hindi natin kinukonsinti ang mga gawaing labag sa karapatang pantao kung bakit mayroong laganap na nakahirapan sa ating lipunan. No. What we mean here is yung kahirapan natin could be our way as a way of participation in the suffering, in the poverty of Christ. But of course, we have to fight the cause of poverty. Yung tinatawag nating imposed poverty. No? Kinakailangan nating labanan ito, harapin ito, no? What we mean here is yung tinatawag nating chosen poverty, yung pinili at ginusto. Just like what yung mga pare, mga madre na nagpo-profess ng vow of poverty. Bakit mahalaga yon? Mahalaga yung poverty na piliin. Para in solidarity, sa pakikiisa doon sa mga taong hindi naman ginusto ang kahirapan. Hindi lang ito pakikiisa sa kanila, kundi it will teach us, yung chosen poverty will teach us to have compassion on these people. Solidarity and compassion. At saan tayo dadalhin nun? To charity. Walang kwenta yung solidarity with the poor. Walang kwenta yung ating compassion with the poor kung hindi tayo dadalhin sa charity, sa kawang-gawa. And that is why that even yung tinatawag nating chosen poverty will be meaningless, will be empty of meaning kung hindi tayo dadalhin sa charity. Mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoon, sabi rito sa ating gospel, is a life of poverty. Hindi lang He emptied Himself, as God, pati yung pamumuhay niya, yung mga options niya, yung mga choices niya is for the poor, living with the poor. He opted to live as a poor man. Sabi nga, He became poor so that we might be rich. Hindi empty, hindi meaningless yung poverty of Jesus, yung chosen poverty. Pinili niyang maging mahirap para paunlarin tayo. Pinili niyang maging mahirap para payamanin tayo.
not necessarily material things, but of spiritual things, spiritual treasures. Pinili yun ni Jesus para sa atin, para sa iyo. Pwede rin nating tularan yun. Pwede rin nating gawin yun everyday. Hindi ka kinakailangan maging pare o madre. You don't need that vow of poverty. Yung emptiness mo, yung pagbibigay mo ng sarili sa iyong kapwa, yung pagsasakripisyo mo ng maraming bagay at luho sa iyo para itulong mo sa kapwa is actually a way of participating in the poverty of Christ. Tulad ni San Francisco ng Assisi. It's a choice. The choice and our preference for the poor. Just like Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, dalisayin mo ang aming puso. Ituro mo sa amin ang payak na pamumuhay, simple, upang sa ganoon ay makiisa kami sa mga taong naghihirap, sa mga taong hindi piniling maging mahirap. Naway magkaroon kami ng pusong mapagmalasakit at handang tumulong sa kanila. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.